What's up, people of the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao? Kumusta po sa inyo lahat? Naimbag, gabigat yu amin, kakabsat, nga padak na Ilocano, di tayo Lucanja. Kumusta po sa lahat? Tayo po'y nagbabalik para sa isa na namang maikling reaksyon sa naganap na 10th Quadcom hearing kahapon po. Alam niyo po, ang sarap manood kung ikaw ay may pagmamahal sa bayan at naghahanap ng katotohanan. Napakasarap po manood ng Quadcom. Kahit po nakakapuyat, ako po'y talagang umabot hanggang alas 3 ng madaling araw. At hindi nga po natin natapos at itinuloy na naman po natin and we watch. Itong pong mga recorded dahil replay na po yun. Pero yan, hindi ko po nakuha yung kompleto na coverage sa lower house. Ang sarap po. At as expected, hindi na naman po dumalo sa imbitasyon ng mga kongresista ang dating Pangulong Digong Duterte. Last sa attendance niya sa Senate, kitang-kita ang kanyang pagyayabang. Kahapon, wala po siya. Meron po siyang inassign na lawyer, mata yung kanyang abogado at nagsabi niyang he won't make it at na-mention pa nga dyan yung pagiging bias daw ng lower house. Kaya alanganin po na mangyari yan na siya'y mag-a-attend sa lower house. Alam niyo mga kababayan, tama po si former Senator Trillanes dito na may pagkaduwag ang dating Pangulo dahil hindi niya po teritoryo at para po sa kanya, the lower house na a friendly environment na ang Senado ay mas okay dahil meron siyang mga protector doon. Meron siyang mga kasamahan, most of them. Kaya komportable po siyang mag-attend sa Senado versus sa lower house. Sa lower house, mga kaibigan at mga kababayan, well, ang tingin po natin dyan ay fair naman sila. Fair sila. Pag umattend siya sa lower house, talagang gigisahin siya, talagang didikdikin siya. Dahil ang lower house po ay naghahanap talaga ng katotohanan. Unlike sa Senado, they were trying to cover up, they were trying to protect. Lalo andyan sina Padilla, andyan kasali sa hearing sa Senado si Bato de la Rosa, si Senator Bongo. What would you expect? Proprotektahan, of course, ang dating Pangulo. At wala po tayong fair na laban dyan dahil ang mga tao po na ito ay maka-Duterte. Sa lower house po, nakikita po natin ang kanilang sinseridad na hanapin ang katotohanan. At sila po ay sumusunod sa house rules. Hindi po nila inaalaw ang mga aruganteng invited resource persons. Unlike sa Senado, nakita po natin na nagyabang ang dating Pangulo at kung gusto niyang pumasok, papasok siya. Pero sa lower house, kita po natin that they're really following the rules na naiset. Ano pong ibig sabihin nito? Na hindi na naman dumalo. So ibig sabihin talaga na may itinatago, may kinatatakutan o takot sa mga kongresista dahil ang kanilang pagtatanong ay ang paghahanap ng katotohanan at sagot sa kung anuman ang talagang nangyari sa peking gyera kontra sa droga, EJ case, kasama na dyan ang Pogo. Mga kababayan, hindi ko po na kompleto na panuurin ang hearing sa lower house. Pero ito lang po yung mga inabutan ko, yung mga portion na nakita ko na gusto ko magbigay ng reaksyon kagaya po kay Jamie Guban at ang kanyang mga aligasyon
tungkol nga po sa sinungaling daw na si Paul Gutierrez na isang media practitioner. Ito pong si Paul Gutierrez, hindi ka po maniniwala yung sa sinasabi niyang intent kung bakit binisita niya itong si Jimmy Guban sa loob ng kulungan sa Senado. He wants to find out daw ang kalagayan ni Jimmy Guban. At siya daw po ay nagpaalam verbally sa chairman po ng Blue Ribbon. Yan ang kanyang mga palusot. Pero nung tinanong po siya na ginawa mo na ba ito sa ibang mga resource speakers na nakulong? Sabi niya hindi. Kay Jimmy Guban lang po niya ginawa ito. So, mga kaibigan, ang nakikita po natin dyan ay totoo yung sinasabi ni Jimmy Guban na pumunta si Paul Gutierrez sa loob para pagsabihan at takutin ito. Takutin si Jimmy Guban na never na babanggitin ang pangalan nina Pulong Duterte, Michael Yang, Man Scarpio na asawa ni Vice President Sara Duterte. Dahil sabi pa nga niya daw, base po sa salaysay ni Jimmy Guban na alam namin ang kinalalagyan na yung pamilya. Aliwanag po na tinakot po siya nito. Tinakot. Otherwise, malalagay sa alanganin or sa delikadong sitwasyon ng kanyang pamilya. During that time, nakaupo na po, presidente na si Rodrigo Duterte. Na itong si Paul Gutierrez ay hindi po reasonable, hindi niya po ma-justify ang kanyang pagbisita sa loob ng kwarto ni Jimmy Guban. Kung yan lang ang aalamin mo, kung if he is really well or kung nag-aartista, nagdadradramahan, kung may sakit nga, etc., etc., hindi yan katanggap-tanggap na eksplanasyon kung bakit siya bumisita dahil hindi naman siya doktor. Wala naman siyang koneksyon. Kaya maliwanag na ito pong si Paul Gutierrez ay kasamahan konektado sa Duterte at kay Benny Antiporda. Naniniwala po tayo. Base po sa mga salaysay ni Jimmy Guban. Si Jimmy Guban po, ayon po sa kanyang pagsasabi at pagpapahayag, hindi po siya nauutal. Very precise po ang kanyang pagsasalita. Kung ang tao ay nagsisinungaling, maaring pautal-utal at hindi po makadiretso magsalita. Pero itong pong si Jimmy Guban, maliwanag po na itong tao na ito ay nagsasabi ng katotohanan. Ganun din po si Colonel Asierto. Napatunayan po natin yan again kahapon. Kaya ang mga tao po na ito, sila po ay gumawa ng tama. Sila po ay napag-initan dahil ang kanilang nabangga ay isang napakalaking isda. Of course, pamilyang Duterte. Yan po mga kababayan. Ano pa ba? Itong si Wilkins Villanueva. Itong Wilkins Villanueva na to, dating direktor ng PIDEA, talagang binanatan siya ni Congressman, is it Kong Hoon? Talagang diniretsa siya ng young congressman na sinabihan na kaya mo i-clear si Michael Yang. Alam naman po natin si Michael Yang. Marami pong mga allegations na talagang drug lord po ito. Sabi ni congressman na you've cleared Michael Yang dahil ikaw ay pinaupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ang sinabi niyang dahilan. Dahil you are appointed by the former president. Kaya yan ang dahilan kung bakit mo i-clear
si Michael Yang. Ito pong si Wilkins Villanueva, marami pong mga palusot. Kesyo, ang rason niya po ay wala daw po siyang nakukuha o nakakalap na impormasyon na ito nga pong si Michael Yang ay talagang involved nga daw po sa pinagbabawal na gamot. Pero mga kababayan, palusot na lang po yan ni Wilkins Villanueva. Tama naman po si Congressman na dahil siya ay ini-appoint ni Pangulong Digong noon, yan po ang dahilan. Alam naman po natin ang closeness ni dating Pangulong Digong kay Michael Yang. Kaya takot po yan si Wilkins Villanueva na sumuway or kumontra sa Pangulo. Yan. Ito namang si Rose Nonolin na todo tanggi sa pangalan ng kanyang asawa na hindi daw po yun ang pangalan ng kanyang asawa, pero sa picture, yun na yun. At isa pa, itong si Rose Nonolin, alam niyo po mga kababayan, same woman, ito na naman po, yung nasa Blue Ribbon committee hearing ni Dick Gordon noon. Nasasangkot po to sa Farmally. Kaya ang pagkatao po nito, si Rose Nonolin, ay talagang masasabi po nating shady, masasabi po nating mukhang may mga illegal, mga negosyong questionable. Yeah, involved din po to sa Pogo. Itong si Rose Nonolin. Kaya, pagsasama-samahin po natin ito, ang EJK, ang droga, ang Pogo, napakalaking sindikato. At mga Chinese po ang na-involved dito po sa mga sindikatong ito. Pinag-uusapan mga apilyedong in-check. At marami sa kanila mga taga-Davao or mga kaibigan ng taga-Davao. Kaya mga kababayan, naging isang malaking sindikato. Yan ang tingin po natin. Parang ang gobyerno ay naging bahagi o protektor ng mga sindikato. Ang pagkakasabi ni Asierto, ang mga tao sa gobyerno ay mga protektor. At in return, tumatanggap po sila ng malaking halaga, malaking pera sa mga sindikatong ito. Yan. So, prinotektahan ng gobyernong Duterte itong mga illegal na mga activities sa loob ng bansa. Kaya yan, lumaganap ang mga pogo, illegal pogos, at napakarami pong napatay dahil po sa peking gera kontra sa droga. Pagsamasamahin mo po yan, isang malaking sindikato, katakot-takot na mga sindikato, mga pangyayari, kaguluhan sa Pilipinas na alam naman po nating ito ay prinotektahan. Maliwanag. Prinotektahan ng nakaraang administrasyon. Kaya malakas ang loob ng mga sindikatong itong mag-operate dahil merong proteksyon ang taas sa kanila. Mga kababayan, gumaganda po ang takbo ng hearing. Saludo po tayo sa mga matatapang na kongresista. Saludo po tayo sa mga matatapang na resource persons na nagsasabi po ng katotohanan. At by the way, pag-usapan natin quickly, muntik ko nang malimutan tong si Grijaldo na nagsabing he was coerced and harassed by Dan Fernandez and Congressman Benny Abante. Ayon po sa pahayag ni Grijaldo noon, siya po ay hinaras and coerced by the two congressmen, at sa loob ng kwarto na yan, nandun daw po ang mga abogado ni Colonel Ruyina Garma.
Mga kababayan, sumulat po, gumawa po ng sulat ang mga abogado at sinabi po nila, pinaninindigan na walang ginawang mali sina Congressman Abante at Dan Fernandez. Kaya mga kababayan, maliwanag na ang tao ni Bato na si Grijaldo na gumagawa ng kwento ay mali at gusto niya lang pong sirain ang kredibilidad ng Quadcom. Yan po ang maliwanag. Kaya siguradong gagawan ng paraan ng lower house na maipatawag itong si Grijaldo dahil nagpagamit ito sigurado kay Senador Bato de la Rosa. Mga kababayan, talagang napakalaking sindikato ang nangyari sa loob ng Pilipinas. Dahil nga po sa proteksyon na kanilang tinanggap mula sa past administration, kaya malakas po ang loob ng mga inchik na to. Mga kababayan, marami na po mga tumistigo, gaya po nila Guban, gaya po nila Asierto, Ruyina Garma at marami pa. And they are all pointing fingers to the Dutertes in Davao na sila po ang may pakana ng lahat. At tayo po'y naniniwala sa mga testigong ito na lumantad para ipaalam sa mga Pilipino kung sino ba talaga ang utak ng lahat. Mga kababayan, bahala na po kayong humusga para po sa akin. Ang aking opinyon, sila po ay may kredibilidad na magsabi ng katotohanan. Marami pong salamat. Please subscribe po sa aking channel. Ito po si Manong Rayban. Isang magandang umaga sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. At kumusta po sa lahat ng ating mga kababayang nanunood at nakikinig around the world.